Praise the Lord. We continue to support uh, Israel through prayer and fasting. Through prayer, then I would like to share this revelation that Israel, here comes out from the loins of the brave and victorious warrior named Abraham. Kung titingnan natin ng Genesis chapter 14, yung labanan ng apat na hari kontra sa limang hari. Natalo ng apat na hari ang limang hari na magkakampi at nabihag, nakuha nila yung mga bagay na pag-aari ng limang hari, ng apat na hari na magkakampi. So dito, nung nabalitaan ni Abraham na pati yung kanyang pamangkin na si Lot ay nadamay, tinangay, sa kakunting hukbo na mayroon si Abraham na kanyang mga tauhan na tinuruan niya sa pakikibaka, inarmasan niya. At sa pamagitan ng maliit na hukbo ni Abraham, sa Genesis 14, natalo niya yung limang hari. So this is a prophetic word about Israel. So expressing the Filipino support the victory of Israel. As of now, Israel is facing warfare against the neighboring country, warring against them. But I would like to pray this revelation that the war over the neighboring country, and the Lord God activate His plan and purpose, the braveness of Abraham, how he fight against the five kings and defeat them and recover all, kahit yung kanyang pamangkin na si Lot. So, as long as they are in the presence of God, under the holiness of God, Israel never lost its war from the beginning. The only defeat experienced by the Israelites under the brigadier commander Joshua is when the attack Ai na mayroong hindi naunawaan na mayroong kasalanang nagawa ang isa sa mga tauhan na si Akan. At doon sila nakaranas ng katalunan. Meaning, ang Israel habang nanatili sila sa holiness, sa kabanalan ng Diyos, anumang bumangon na pagtibaka sa kanila, sila ay laging magtatagumpay. Maliban kung ang Israel ay may kasalanan, matatalo sila. Pero kung walang kasalanan ng Israel, nasa panay nila ang Diyos, sapagkat sila lang yung bansa na mayroong totoong Diyos. Ang kanilang Diyos ay buhay, ang kanilang Diyos ay gumagawa ng tanda, himala at kababalaghan. Yan ang Diyos ng Israel na dumating sa Pilipinas at nagpakahayag at ilan lang yung tumanggap sa mga kapahayagan ito. At ako'y nagpapasalamat. Sa Exodus 20 yung sabi, I am the Lord thy God who brought thee out of the land of Egypt. So because of the likewise, nagkaroon tayo ng pagkakataon na ang Diyos ng Israel, siyang ating magiging Diyos. At ang Diyos na ito ng Israel ay totoo. Buhay na Diyos. Diyos na gumagawa ng tanda, himala at kababalaghan. Diyos na nagbibigay kapangyarihan upang magtagumpay sa lahat ng uri ng labanan sa buhay na ito. So, ang prophetic word na ito ay ating ipapanalangin na ang the spirit of Abraham, ang kanunuan ng mga Israelitang ito na nakikibaka ngayon sa mga nakapalibot mula Lebanon, Syria, Palestinian, sa pamamagitan ng mga bandidong ito ng Hamas. So, ang magagawa natin ngayon ay ang support
arm-to-arm support through prayer. So, sa revelation na ito, I believe that Israel in the heavenly realm increased their strength as the warrior angels of the Holy Spirit riding in the chariots of fire, warring against the spiritual forces hovering over the enemy, will be defeated. By the power of the blood of Jesus, by the power in the name of Jesus and the presence of the Holy Spirit, the Almighty God, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, grant 100% victory and 100% defeat of the enemy. Ora bara sandara bara sakati kindor bara handi akatakara babanda. Father God, in the name of Jesus, we come to you in the throne of grace. We ask forgiveness if we commit sins against you. Pinamamagitan ko ngayon ng Israel. Ama, na kung meron silang nagawang kasalanan, siyang harapan, siyang kabanalan, siyang katuwiran, inihingi ko ng tawad sapagkat ang kasalanan ay humihingi ng kabayaran at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya naman, salamat sa iyong pagpapatawad sa banal na dugo ng Panginoon. So, alalahanin mo na ang dugo na ito na tumigis ako sa biging Kalbaryo, narap sa kamay ng Holy Spirit upang dalhin at iwisik sila po ng awa sa iyong Diyos sa langit na napat. Nang mahipon ng dugo, ang luklukan ng awa, Ama, ito mo po sa puso mo. Kaya naman, salamat sa kapatawaran sa iyong bayang Israel kung sila man ay nagkasala. Salamat sa kapatawaran sa aming mga kasalanan na inihanda mo ang pagpapatawad lagi. Kaya naman, sa oras na ito, patuloy ko nasa iyo ang Israel. Sa mga labanang ito ng mga bansa, na may mga higanting nasa likod nito sapagkat may armas na ginamit na pinaghinalaang mula sa Russia o kaya China. Ganon po man, Lord, the giant in the time of your people, they are already defeated. The giant in the time of Joshua are defeated. The giant in the time of David are defeated. So right now, Lord, I pray the prophetic revelation, the defeat of the giant enemy of Israel, their people. Ora bara sandara bara sa katakiya kandara bara handara bara si katakiya koro bara handa. Nama, salamat sa iyo. Sa oras na ito, God, ang iyong suporta at ang iyong mapagpalang kamay, the warrior angels ay sabuin mo. Kupuin ang kaaway, sisandang porsintang pagtatagumpay ng iyong bayang Israel at sisandang porsintang pagkatalo, pagkagupo ng kaaway nito, na kaaway ng iyong bayan. Sapagkat sabi mo, Panginoon, sino mang magpala kay Abraham ay pagpapalain mo. At sino mang susumpa kay Abraham ay susumpain mo. Salamat, Ama, sa pagkakataong ito na bagamat malayo kami sa bayan ng Israel, may paabot namin ang aming padalangin na kung alam namin na kung kami yung pinakikinggan, nakakiling kung paano ang Panginoong Diyos. Sabi nga niya, nang siya manalangin, upang ibalik ang buhay ng taong namatay na si Lazarus. Sabi mo, sabi ng Panginoong Diyos, Ama, nagpapasalamat, lagi mo kaming dinarinig, ganyan din, Ama. Nagpapasalamat sa oras na ito. Na kinikiling mo ang iyong pakinig upang pakinggan ang dalangan ito ng iyong lingkod, ng sumamo ng iyong habag at awa, kalakasan at kapangyarihan, kumilos na may buong kalakasan sa iyong bayan ng Israel na kasalukuyan ay nakikipagdigma sa mga bansang ito. Salamat sa pagkatagumpay, Ama. Salamat sa banal na dugo ng Panginoong Diyos na siyang susi ng pagkatagumpay. Ingatan mo, bawat siyang dalawa, babae at lalaki. At salamat, Panginoon, sa suporta mo, the arm-to-arm strength support of revelation kung paano nga si Moses itinaas niya ang rod of God, ang tungkod na taglay ang kapangyarihan na ano pat kapag kanyang itaas ay mananalo ang Israel. Ngunit kung kanyang ibababa, sila ay matatalo ang Israel. Hanggang sa nakikita ng mga tao na ang panghihina ni Moses, ngunit nandun si Hor at si Aaron, tinukuran ng braso ni Abraham upang patuloy mataas. Yan din naman, dalangin ko na mga bansang panig ng Israel. Unat mo kailangan mo pagpalang kamay to support, to lift up the rod of God to fight against this demonic activities of Satan to the neighboring countries, making a war against the devil war. Salamat, Lord, sa mga neighboring country na inutan ng iyong kamay to support Israel to continue
to give strength, even the ammunition that they needed, O God. I pray. But Lord, right now, ano man ang sitwasyon ng Israel sa kanilang pagkabaka, from the front line, at sa mga group na kung saan sa mga elite soldiers to support, even sa mga aircraft operator, Lord, remember, they are your people. They are your chosen people. From Abraham, your friend, O God. We are the descendant of Abraham, the God of Isaac. You are the God of Isaac. You are the God of Abraham. You are the God of Isaac. You are the God of Jacob. And until now, you are still their God. So salamat, Ama, sa oras nito. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong pag-ibig sa kanilang mga buhay. Ingatan mo sila sa pagkatagumpay na ito sa pagkatunay, Ama. Nakaaway may din. Ang jablo man din ay may mga taong ginagamit upang mag-asik ng karahasan sa lupa. Salamat ang bayang Israel sa ngayon sa pagdigma nila sa literal na pagdigma. Ang spiritual na pagdigma na ito ay nagtagumpay na sila at ang pagtatagumpay na ito ay makikita sa literal. Ang pagtatagumpay na ito, Ama, ay mula sa iyo. Salamat sa oras na ito. Ang dalangin ko, O Diyos, maging ang aming bansang Pilipinas ay iyong ingatan sa lahat ng siligin ng kaaway mula sa pagkagahaman. Mga taong ito na siyang kumukot-kot sa aming pananalapi sa pananalaping bayan upang gamitin sa mga personal na mga bagay at pabayaan ang bayan ng hikahos. Naghihirap ang mga Pilipino ganito man. Dalangin ko, Diyos, ang iyong pag-ibig sa katauhan na ikaw ang Diyos. Kailanman hindi matatalo ang mga taong nasa pag-iingat mo at nasa paligid ka naman sa digmaan ito. Sumasampalataya ako at dinadalangin ko, tinataas ko sa iyo ang Israel mula kay Prime Minister Netanyahu sa lahat ng kanyang mga defense force ay ingatan pagpala. Sa lahat ng kanyang communication for supplies, lahat ng pangailangan sa munition, naging mga pagkain na kailangan nila. Ikaw ang Diyos. Tumagon sila ng ito at thank you for the arms supporting Israel right now to win the battle war against the devil war. Sa iyo, Ama, papuri. Salamat sa oras nito sa pagkataon din mo sa akin na ipamagitan ang bansang ito ng ganang pagkatagumpay at ang 100% pagkatagumpay ng Israel at ang 100% pagkatano ng kaaway. Sa iyo, Diyos ang papuri. Salamat sa kanyang pangalan ng Jesus. Amen. So dito, ating binabahagi na meron tayong pinapakita na meron tayong contribution sapagkat ang sabi ng Diyos, ano man yung gawin sa aking pinakamaliit na kapatid ay parang yung ginawa sa akin. Salamat sa Diyos sa oras na ito na bigyan tayo ng pagkakataon na makapanalangin, idalangin ang kanyang bayan. Salamat sa panonood.